Yun mga kagre, dito na naman tayo sa bundok. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-survive ng ating mga saging kasi nga napabayaan. Ito yung napabayaan natin na hindi nadamuhan. Ngayon kumalat na yung damo. Medyo huli tayo. Ito yung sinasabi ko mga kagre, ang mga paraan na ginagawa natin. Ganito. So magti 3 months na itong ating lakatan. So kita mo rito malinis na. So nadaan sa tiyaga isang linggo. Pero doon sa kabila aabot pa tayo ng mga isang linggo rin. Kasi nga nasa kalahati pa lang tayo or wala pa tayo sa kalahati na nadamuhan. Pero ang kagandahan mga kaagri yung ating mga lakatan dito sa bundok. Wala tayong nakikita mga presentang sakit. Siyempre yung mga insekto may pakunti-kunti dahil nga doon sa sobrang damo. Pero yan mga kaagri at ituloy natin itong pag-survive. So treatment kaagad natin pagkatapos maglinis. Bibigyan natin ng abono. Yun nga sinasabi ko 1 to 4 months ang ginagamit lang natin ay 16-20. So saka na tayo magpalit ng abono pagka papunta na siya doon sa pagbubunga. So mga damo kadalasan dito mga kagri na tumutubo, ito talaga itong mga to. Pero pagkatapos dito, spray na tayo ng contact na herbicide. Nang sa ganon, pag nakabuilo na ito saging, hindi na makabuilo yung damo. Kasi itong area na to mga kagri ay may intercrop to na rubber. So tatamnan pa natin to ng rubber. Pagka na-establish na natin itong mga damo, wala na. Doon na tayo magtatanim. So run weeding talaga. Yung puno niya talaga ay atililinisan para na sa ganun pagbigay natin ng abono ay magandang maganda. So 3 hektarya to mga kaagre. Ano? Tingnan mo sa baba na malinis. Napakaganda na tingnan. Siyempre pabuilo na to. So yun yung ating gagawin. Yun ang hirap mga kaagre sa lakatan pagka hindi natin talaga na sundan. Ito hindi pa masyadong habulin to. Pero tingin kasi natin na talagang alanganin dahil doon sa mga activity din doon sa kabila. So magagawan ng paraan. Kasi yung adjustment, andyan lang naman yung kung paano natin i-adjust yung activity, kung paano natin gawin. So hindi rin basta-basta maglakatan mga kaagre kasi yun, andun yung gastos. Pero pagka nag-umpisa ng magbunga, tuloy-tuloy na yun, nakaikot na, nakacycle na yun. Ito yung pinakahuling tanim natin dito sa area na to. Or pinakahuling tanim natin doon sa nakaraang taon. Kasi ngayon, 2025 na, so wala pa tayong bagong tanim. Focus muna tayo dito kasi nga dito lang, mapabayaan pa natin. So wag muna tayo magtanim. Pagka lumugluwag na, tanim na naman tayo doon sa mga ibang area kung saan tayo makakuha ng area. Hindi ka rito. Tingnan natin itong mga nalinis na. Pero kagandahan mga kaagri, yung development, yan, ang daming lumilipad na mga insekto, pero unti-unti yan, mawawala yan pagka malinis na itong area natin. Kasi hindi naman nato bubuilo mga kaagri, pagdating ng panahon, hindi nato bubuilo. Kasi nga, magkuklose canopy na itong mga tanim natin. So, ibig sabihin, magiging malilim na to. So, yung mga broadleaf na yung papalit, yung mga damo na madaling patayin. Ito lang sa umpisa, may mga kugon, may kung ano-ano kasi virgin ito kumbaga unang tanim. So galing doon sa pinutol na mga rubber kasi kadalasan dito mga kaagri sa Mindanao, dito sa Makilala, lalong-lalo na dito sa Makilala, yun yung mga tanim paligid, yun ang mga rubber tray, goma. Yun, halos yun kasi nasa taas tayo ng bundok ngayon. Medyo ito yung pinakamataas dito sa tinungtungan natin dito sa area namin. Pero hindi ganoon ka bangil, wala yung mga bangil-bangil, kumbaga rolling lang. So ito din yung mga ideal na tatamnan ng mga lakatan kasi nga hindi mo na kailangan magkanal. Ibig sabihin wala nang stagnant na tubig kasi yun ang kalaban ng lakatan, yung stagnant na tubig. So tuloy-tuloy lang yan mga kagre. Yun yung ating kung ano yung mga activity. And then pagkatapos nito, after week, 2 weeks, lipat na naman tayo sa kabilang area. Kasi doon kabilang area natin tuloy-tuloy naman na yung pagbunga. So mga followers doon, yun na yung mga susunod. Ito lang yung pinaka talaga ngayon na activity, itong area na to. So ganyan kalinis bugibo yung tunira. So iba pa yung paglilinis, iba pa yung pagra-runweeding kasi nga para magbigay tayo ng abono ay talagang makukuha talaga ng ating tanim yung nutrients na binibigay natin. Ganun kalinis kailangan. So runweeding. Pati itong mga natitira, ito yung mga tubual na to na pinalit. Yan, ganyan kalinis, napakaganda po. Kasi pag nagbigay ka ng abono,
talagang makukuha ng tabi yung binigay mo na abono. So, itong damo kasi na itong mga kagre, ito yung talagang kumakapit. Kakapitan talaga yung puno. Kaya kailangan natin apulahin to, talagang matanggal to pagdating ng panahon. Kasi ang bilis tumubo. So yun mga kaagri, at ito lang muna yung activity. And then pagdating ng pwede na, iwan na naman natin to, lipat na naman tayo doon sa kabilang area. So mahirap sa umpisa, pero pag nakasanayan mo na, magagamay at magagamay mo. Kasi andyan lang naman yung mga adjustment na pwede natin gagawin mga kaagri kung paano. Kasi may mga video naman tayo dyan, paano magparami ng lakatan, paano mag-maintain ng lakatan, paano magbigay ng pataba. Depende doon sa area kung saan tayo. So may mga adjustment na gagawin. So ang importante lang, tiyaga lang araw-araw kung ano yung pwedeng gawin. Ang importante, may ginagawa tayo araw-araw. So yun, magandang umaga. Mabuhay tayo mga farmers.